ay ganapin at sundin po natin ang kanyang banal na kautusan. Kaya mapalad po tayo sa hapon ito, narito po tayo, kinagalagaan po natin itong kautusan na ito upang tayo ay mayroon po tayong pagkamahagi sa kanya para. Ngayon, itong pang-anim na wika ng ating Panginoon Kristo, sapagkat kung atin pong gugunitain nasa kanyang pagkahain, siya po'y pinahirapan siya hanggang siya po'y mamatay. At sa pagpapahirap sa kanya ay mayroon po siyang 7 wika na kung saan siya'y sinambit niya, at ito'y mayroong napakahalagang kahulugan po sa atin upang maging ganap ang atin pong pananampalataya. Ngayon, ayon dito sa banal na kasulatan, dito sa sulat ni Juan, Kapitulo 19, talatang 30, ay ito ang pang-anim na wika po ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na. Ito, mga kapatid, ang pang-anim na wika ng ating Panginoong Hesus Kristo nung siya ay nakabayubay na sa krus at siya'y lubhang nahihirapan na siya at malapit ng malagutan ng kanyang hininga. Kaya nasambit niya itong katagang ito na kung saan naganap na. Ngayon, ano ang naganap na sinasabi ng ating Panginoon Kristo nung matapos niyang mainom ang suka at akdo? Ngayon, mga kapatid, matanong ko lang muna. Kasi matapos niyang mainom ang suka at akdo, tanong ko sa inyo, mga kapatid, nainom ba niya yung suka at akdo? Hindi niya naubos, mga kapatid. Kasi sino ba naman ang makakainom sa suka at akdo? Paghaluin mo yung suka at akdo, sobrang nakapait. Ito ba, mga kapatid, sino makakainom doon? Kaya, nung ipinainom siya sa kay Panginoong Kristo, nung matikman niya na mapait, ayaw na niya. Hindi na niya ito. Kaya, ano itong naganap na sinabi ng ating Panginoong Kristo matapos niya matikman itong suka at akdo na itinatikin sa kanya? Narito ang sabi ng banal na kasulatan. Dito sa Efeso, Kapitulo 3, talatang 11, ay ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin, nasa Kanya ay mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Ito, kapatid, ang naganap na sinabi ng ating Panginoong Kristo, yung Kanyang layunin na kung saan ang tao ay makalaya sa kasalanan, kapatid. Sapagkat alam naman po natin na ang ating Panginoong Kristo ay isinugo siya ng ating Panginoong Diyos upang iparating sa atin ang kanyang banal na salita, na kung saan sa kanyang pagparito dito sa liputan ay hindi tinanggap ng karamihan sa mga tao. Pagkus siya ay hinatulan siya hanggang sa siya ay mamatay. Kaya diyan, mga kapatid, na ang layunin maliwanag sa atin
nandoon yung ipinangakong buhay na walang hanggan. Yan, mga minamahal na kapatid, itong naganap na sinabi ng ating Panginoong Kristo na ito po'y ang layunin na niya na ang bawat sa atin dito sa sanlibutan ay makalaya tayo sa ating pong kasalanan. Ngayon, sa papaanong paraan makakabahagi ang isang tao itong kalayaan o kaligtasan? Papaano po tayo makakabahagi sa Kanya, para kapatid? Na nang dahil sa ating Panginoong Kristo, alam po natin siya ang nagdala sa atin itong salita ng ating Panginoong Diyos upang atin pong tanggapin at tayo po ay maligtas. Ngayon, papaano po tayo makakabahagi yung kaligtasan na yan? Narito ang sagot dito sa banal na kasulatan. Dito sa sulat ni Apostol Santiago, mga kapatid, ay ganito po ang sabi. Santiago Kapitulo 1, talatang 21 hanggang 22. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Maliwanag po mga kinabang kapatid, upang tayo may pagkabahagi sa kaligtasan na dala ng ating Panginoong Kristo, kailangan ihiwalay natin ang karamihan at gayon din ang pag-apaw ng kasamaan. Yan mga kapatid, alam naman natin yan, kung hindi yung mga gawain hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Kristo, gayon din sa ating Panginoong Diyos. Alam natin yan. At tanggapin po natin na mayroong kaamuan ang salitang itinanim. Ibig sabihin, yung salita ng ating Panginoong Kristo na ito po'y makapagbigay sa atin ng kaligtasan. Yun ang kailangan itanim po natin dito sa ating puso at isipan po natin. Ano pa? Tuloy po natin. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Maliwanag mga minamahal na kapatid. Datapwat, kinakailangan tayo maging tagatupad. Hindi lang tagapakinig. Nakikinig po tayo, subalit hindi naman natin ginagawa. Ay ibig sabihin walang saysay. Hindi po ba mga kapatid? Na kinakailangan kung hindi po natin gawin ay dinadaya natin ang ating sarili. Kaya mga kapatid, kagaya ngayon sabi ko nga, ito'y napakahalagang kaganapan ng bawat isa po sa atin na dapat po natin gawin. Tungkulin po natin itong mga kapatid. Kinakailangan gawin, tuparin po natin ito mga kapatid. Huwag tayong magsawa mga kapatid. Hindi po natin ikatwiran sa ating pong sarili na alam ko na yan, palagi po naririnig na yan. Huwag mga kapatid. Bakit taon-taon pinaparinig sa atin itong wika ng ating Panginoong Kristo? Sapagkat mga kapatid, mahirap po natin gawin ito. Iba kapatid. Kaya pilit na ipinauunawa sa atin ng ating Panginoong Diyos upang matupad at magawa po natin itong kanyang mga banal na salita. Na itong mga katumbika ay mayroong ibig ipakaulugan po sa atin. Napakahirap gawin ito kapatid. Kagaya pa lang yung unang wika. Yung unang wika na sinabi ng ating Panginoong Kristo, patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Bakit niya
humingi ng patawad. Humingi siya ng patawad para doon sa mga lumabas tangit na nagpahirap sa ating Panginoong Jesucristo. Na ang ibig lang ipaiwatig sa atin, mahalin mo ang iyong kaaway. Kaya ba natin mahalin yung kaaway natin, mga kapatid? Napakahirap. Kasi yung salitang kaaway, siguro pagka nakita mo yung kaaway mo, ay talagang nagagalit ka. Pero sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mahalin ang iyong kaaway. Kaya pilit na ipinaunawa sa atin yan, mga kapatid, upang atin kong magawa. Itong ibig ipakahulugan po sa atin, itong wika ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ngayon, balik po tayo. Ano ang dapat gawin kung tayo ay nakabahagi sa kaligtasan na ikinagkaloob? Ito na ngayon, mga kapatid. Ano ang dapat po natin gawin? Dahil alam natin, kaya nga tayo nagpapakahirap na dito upang gusto po natin makabahagi sa kaligtasan na dala ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ito ang dapat po natin gawin upang mayroon po tayong bahagi sa kaligtasan na ipinagkaloob. Narito ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, mga kapatid, Filipos, Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 8 ay ganito ang atin pong mababasa. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus ginawa. At yun, mga kapatid, upang mayroon tayong bahagi sa kaligtasan pinagkaloob, magkaroon din sa tayo ng pag-iisip na ito ay nasa kay Panginoon Jesucristo. Ano ito? Librate, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Iyan, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, nag-anyong alipin ang ating Panginoong Jesucristo, bagamat siya ay mayroong kapangyarihan na katulad sa ating Panginoong Diyos, subalit hindi niya inari ito na magkapantay at kapantay ng ating Panginoon Diyos. Bagkus, inubad niya ito na siya ay nag-anyong alipin na katulad ng isang tao. Ngayon, alam natin, nag-anyong isang tao ang ating Panginoon Jesucristo. Anong anyo ang makikita sa kanya? Librate, at palikasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmamasunurin hanggang sa kamatayan. Sa kamatayan sa krus. Yan, mga pinamahal na kapatid, ang anyong tao